Madayo nga adlaw matinians, Enero 13, 2024 karong adlaw. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Mati E-Library Phase 1 humana. Bugas balor 800,000 gidonar sa Mati LGU ngadto sa Caraga. Kalampusan sa Mati PNP ug Public Safety sa tuig 2023 atong sayron. Ug sa atong special report, isyong walay budget ang probinsya alang sa tuig 2024 atong himay-himayon. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Huwag magpapanik, chill ka lang kaya
anumang intensity, dapat handa ang sarili. May open space of safety. Always be alert and be ready. Dapa, tago, kapit, huwag na huwag magtulala, huwag magpapanik, relax ka lang, kaya dapa, tago, kapit, huwag na huwag magtulala, huwag magpapanik, chill ka lang, kaya dapa, tago, kapit, iwasan mo ang magpanik, iwasan mo ang magpanik, dumapa, magtago, kumapit, relax at ready ka lang, iwasan mo ang magpanik, dumapa, magtago, kumapit, relax at ready ka lang, be alert and ready ka lang. Natapos na ang konstruksyon sa Phase 1 sa Mati City E-Library nga gambalay diha duol sa ima sa Dalang, Quezon. Apan di pa hinuon kini magamit dayon, gumikan kay duna pay Phase 2 ang maong proyekto. Ang E-Library dunay kinatibuk ang budget nga 25 million pesos. Si Ethel Marie Gastanes sa report. Human sa usa ka tuig na konstruksyon, nahumana ang Phase 1 sa Mati City E-Library na nahimutang sa Quezon Street gawas sa City Hall compound. Gisugdan ang konstruksyon sa Mati E-Library ni atong tuig 2022, diin ang Phase 1 gipundohan og 15 million pesos gikan sa 4th tranche sa omnibus loan term sa City of Mati LGU ngadto sa Land Bank of the Philippines. Ginahulat na lamang sa lokal na panggamhanan na maapruban sa LBP ang 5th tranche sa loan aron mapadayon na ang Phase 2 sa konstruksyon sa E-Library nga pagapundohan og dugang 10 million pesos aron hingpit na kining magamit sa katawhan sa Mati. Ang E-Library usa ka 2-story building diin ang first floor dunay information counter, computer laboratory 1, exhibit area, activity area, exhibit and seminars area ug duha ka comfort rooms. Samtang ang second floor gilangkuban sa conference room, computer laboratory room 2, librarian area ug reading area. Ang Mati City E-Library libreng magamit sa tanang Matinyans nga buot mag-research, mag-print og mga dokumento o di kaha magtuon. Kini si Ethel Marie Gastanes para sa Ang Mati Karon. Gihatag na sa City of Mati LGU ngadto sa munisipyo sa Caraga ang 280 kasako sa bugas nga nagkantidad og 800,000 pesos. Kini isip ayuda sa Mati ngadto sa mga biktima sa bagyong Kabayan. Atong ibalik si Ethel Marie Gastanes para sa dugang detalye. Gihatod na sa mga personahe sa nagkadaiyang departamento ug opisina sa City of Mati LGU ngadto sa munisipyo sa Caraga ang 280 kasako sa bugas niadtong Enero 9, 2024 isip tabang sa mga residente didto na biktima sa bagyong Kabayan sa miaging bulan. Suma total may kabat sa 800,000 pesos ang kantidad sa bugas na gihatag ngadto sa Caraga. Subay sa report sa Municipality of Caraga, anaa sa 13,521 ka pamilya ang apektado sa ilang munisipalidad tungod sa bagyong Kabayan. Dako ang pasalamat sa taga Caraga tungod sa dakong tabang ni Mayor Michelle Rabat sa ilang lugar. So in behalf sa among municipal mayor, the Honorable Ronnie Osisnan, og sa atong lumulupyo sa munisipyo sa Caraga and the other Sangguniang Bayan members and the other members of the heads of offices of the municipality. Dako kaya among pagpasalamat. Gawas sa bugas, nagpadala usab si Mayor Rabat og mga personahe ingon man mga heavy equipment sa Barangay Pichon, Caraga kaniadtong Desyembre 22, 2023 aron makatabang sa road clearing ug rehabilitation sa naguba sa maong bagyo. One of those nag-praise ko ang atong mga bagong bayani is itong yung crew natin ng taga Motorpool. Sila ang pinadala ko doon is the first assistance of Mati City. A team of equipment with operators para tabangan
maayos repair ang mga kalsada na puro landslide. Ang bagyong Kabayan milandfall sa Barangay Concepcion sa Manay niadtong Disyembre 18 sa miaging tuig, diin nagbilin kini og dakong epekto sa ubang munisipalidad sa Davao Oriental. Kini nga lakang sa lokal na panggamhanan nagpamatuod lamang na nagkahiusa ang katawhan sa Davao Oriental kung doon na may kalamidad na moabot sa probinsya. Kini si Ethel Marigastanas para sa Ang Mati Karon. Ang seguridad sa katawhan sa Mati ang nagunang katuyuan di lamang sa kapulisan apan apil na sa ubang ahensya sa lokal na panggamhanan sama sa public safety. Sa report ni Nash Tiguelo, atong lantawon ang mga kalampusan sa Mati Philippine National Police ingon man sa Mati Public Safety sa tuig 2023. Ubay-ubay ka mga krimen ang natala sa Mati PNP sa tuig 2023. Karong bag-o, ang Mati PNP nagpagawas sa ilang 2023 accomplishment report. Diin makita ang kinatibuk ang ihap sa mga krimen nga natala sa kapulisan sa nilabay na tuig 2023 ning syudad sa Mati. Pipila sa mga kalampusan sa pulisya mao ang kampanya Batok Illegal Drugs, Loose Firearms, Illegal Gambling, Most Wanted Person kon MWP, ug other wanted person kon OWP, illegal logging, illegal fishing ug pagpatuman sa mga balaod sa trapiko. Base sa crime statistics sa kapulisan, kapin 2,444 ang krimen nga natala sa nilabay na tuig 2023. Samtang nisaka ang kaso sa mga krimen nga natala sa kapulisan og 43% alang sa tuig 2023. Kumpara kaniadtong tuig 2022 nga duna lamang 1,388 ka mga krimen. Apan highlight sa crime statistic 2023 ang kaso sa mga rape, diin 29 ka mga kaso sa pagpanglugos ang natala sa kapulisan. Ang pinakadagang kaso nga natala sa kapulisan mao ang RA 4136 o pagpangdakop sa mga motoristang walay lisensya o rehistro nga naay sumatotal 2,196. Ug mao kini ang crime statistic sa kapulisan sa tuig 2023. Samtang ang Mati Public Safety nagpatuman usab ug managlahing mga operasyon nga may kalabutan sa border security reinforcement, security support in events and elections, crisis management and assistance, ug community engagement and ordinance implementation. Gikan sa Enero 4 hangtod sa Disyembre 31, 2023, ang buhatan sa public safety sa syudad makugihong nagpatuman og malampusong nakakumpleto sa nagkalain-laing mga inisyatiba nga nagpalig-on sa baruganan ni iniisip panig-ingnan sa seguridad ug kaayuhan sa komunidad. Ubos sa liderato ni City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat ug sa pagpangulo ni Public Safety Office Head Bimbo Lopez Aying, nakabot ang mga kalampusan sa nagkalain-laing sektor. Sa tibuok tuig 2023, ang buhatan sa public safety nagpatuman sa malampuson nga mga operasyon alang sa border security reinforcement nga adunay suma total nga 13,000 nga mga malampuson nga mga operasyon ang natala. Kini nagsiguro sa kaluwasan ug seguridad sa tanang mosulod ug mogawas sa syudad. Dugang pa ang hugot nga suporta sa mga buhatan sa pagmintinar sa kaluwasan sa publiko atol sa security support in events and elections nga naggarantiya sa kahapsay ug seguridad sa nagkanlain-laing mga panagtapok. Adunay usab 106 ka malampuson nga mga interbensyon ang gipahigayon alang sa crisis management and assistance. Alang sa community engagement and ordinance implementation, napatuman ang 48 ka nagmalampuson nga community-oriented operations. Kining tanan ng mga kalampusan nga nakabot sa Mati PNP ug sa buhatan sa public safety, nagbarog isip usa ka testamento sa dili matarog nga pagsalig alang sa seguridad sa syudad sa Mati ngadto sa iyang mga lunsuranon. Kauban si Jelvis Jean Patalingog sa report, ako si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik sa atong special report, isyong walay budget ang probinsya para sa tuig 2024, atong himay-himayon. Kada sa pagbalik sa Ang Mati Karon. May cute na kit si Buboy, kaligtasan ng laman.
Ang cute na kit ni Buboy, laman ay kahandaan. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. May posporo, cellphone at flashlight, ID at radyong di baterya. May damit, gamot at first aid kit, tubig at dilata. Ang cute na kit ni Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit kapag nagigipi. May underwear, toys at crayons, kumot, malong at pantalon. May Swiss knife, lubid at pito, important documents ay baon. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. Mag-cute na kit, mag-survival kit for protection and safety. Mag-cute na kit, mag-survival kit para always ready. Madayaw na adlaw Matinians, aniya na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa ang Mati karon. Sayo karong semana migawas ang balitang nagsugod na ang pagpapirma sa katawhan alang sa People's Initiative nga nagtumong amenyandahan o bag-ohon ang ubang probisyon sa atong konstitusyon. Apan kalakip niini ang kontrobersiya nga adunay kwartang gipanghatag alang sa mga mopirma pabor sa charter change nga maoy gisaway sa daghang mga opisyal. Busa, alang sa atong pangutana karong semana, pabor ka ba sa charter change? Mudawat ka ba og suborno o kwarta aron lang mopirma sa People's Initiative campaign? Tara, ubani kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Dili ko pabor kay ang uban manggod-ana di nato may bahalan og partiasa na bagay ba na sa atong lungsod, sa atong city, sa tanan natong probinsya, sa atong lungsod kung makatabang ba pareha na mga pobre ana. Di mi magpatakag pirma, di pun magpatakag dawat og kwarta kung wag ka matuoran nga kani makatabang gyud sa atong problema, sa atong kalisod. Di ko mo dawat og kwarta, tanong sana kung balaod, kung mo angay kog balaod. Pero kung di ko mo angay, di man ko pirma. Mo lang ako Hindi man. Kaya ang kuan, ang kwarta, ang gusto na ako ang sariling hinaguan. Pabor ko pero pag sa inyo ang walay kabaguang yapon, yung sao na lang. Tama karon marag opisyal nga, ako makalingkod lagi bago tanan, kasi pero wa mang yapon. Okay kung mabago lagi. Ako ni ko mudawat og kwarta kay mudawat ko kwarta. Inaunta nga naw kog sapi nang kog kwarta. Okay ko sa charter change basta in line sa word of God kabubuton sa Ginoo. Pero kung doon na sila yung mga balaod nga ipang-implement nga supak sa kabubuton sa Ginoo, murag muri ako ana. Pero kung kayuhan sa tanan, okay ko. Dili jud ko mo dawat mga kuan lang kung gusto na baguon pwede, baguon lang aw dili ta mag-involve og money kay lisod kaayo. Para sa ako dili gyud pwede nga kanang dawat ta og kwarta, no? Pero okay ra gud kung kung tron o unsa ang buhaton basta kabubuton sa Ginoo. Dili. Kay kung bayaran ta wala na naghilom na ta, wala na nato mapasibaw ang atong kaugalingon. Katungod na mohatag ta og mga maayong kalambuan sa ato ang lungsod. Kung nayangay baguon ma'am, kuan lang di na kinahanglan og kwarta. Kung saya nga baguhon. Dili. Gusto nako na kung naman tay mahimo nga kaayuhan, dili magpinagi sa kwarta. Say manggod sa kwarta, gihimo nila na para lang kung unsa ilahang plano o himuon, maskin kung makadaot sa tao, bayaran nila kay ang mga tao nga dili magunahon na sa makayuhan sa unahan. Kuan lang nag-apas lang sa kwarta, pero alang nako
wala na kong gikinahanglan ng kwarta kundili ang kanang maayo nga paagi bisan lang kung sa ginagmay nga paagi basta ang tanan tao kanang sana makuntinto ba sa mga pamaagi nga naagi kanang maayo nga kaugmaon nga gipanlan tao ba. Ug mao kanang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubanin na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! Gikakurat sa katawhan sa Davao Oriental ang deklarasyon ni Governor Nino Sotero Oy Jr. nga walay budget ang probinsya alang sa tuig 2024 gumikan sa kapakyasan sa sangguniang panlalawigan sa pagpasa sa ordinansa alang sa annual budget. Sa misunod nga adlaw, mikatap ang mga tarpaulin diin ginganlan ang mga board members nga mibabag sa pagpasa sa annual budget hinungdan sa pagdako sa isyu tali ehekutibo ug lehislatibo. Sa atong special report, atong sutaon ang ugat hinungdan sa maong kaguliyang ug kung unsa ang posibleng kadangpan niini. Sa report kauban sila Jasmine Tia ug Jilbis Jean Patalinghog. Ang sentro sa probinsya sa Davao Oriental miatubang og unoson nga pagsugod sa bag-ong tuig human gibutyag ni Governor Nino Sotero L. Oy Jr. ang iyang kasubo atol sa inaugural flag ceremony sa probinsya. Gihisgutan sa gobernador ang iyang kasakit sa paghuwat sa pag-aprobar sa annual budget sa tuig 2024 alang sa probinsya, usa ka isyu nga nakapukaw sa tensyon tali sa buhatan sa gobernador ug sa sangguniang panlalawigan nga mao ang provincial board ubos sa pagpangulo ni Vice Gobernador Nelson Dayanghirang Jr. Ang aligut-gut sa gobernador naggumikan sa pagkalangay sa SP sa pag-aprobar sa budget nga gikitaan og kalabutan mahitungod sa mga dokumento nga wala mapresentar nga kinahanglan alang sa pagsusi. Sa dugang kasibot sa sitwasyon, giakusahan sa SP si Gobernador Uy ug usa ka strategic smear campaign. Ilang gipasanginlan nga ang mga pamahayag sa gobernador sa publiko giubanan sa pagpakatap sa mga tarpaulin sa tibuok probinsya nga gi-target ang mga miyembro sa board nga wala miuyon nga mahisgutan ang pag-aprobar sa budget. Kini nga lakang alang sa kadaghanan isip usa ka pagsulay sa pagdani sa opinyon sa publiko pabor ngadto sa gobernador. Gipadayag sa gobernador ang iyang mensahe kabahin sa maong isyu kaniadtong inaugural flag ceremony sa pagsugod sa bagong tuig 2024 sa Capitol Gymnasium. May kuha og managlahing mga komento ug reaksyon gikan sa mga Matinyans ug mga lumulupyo sa Davao Oriental ang video sa paghatag og mensahe sa gobernador nga gipost sa social media app na Facebook. Saysay pa sa gobernador sa maong mensahe, nagpatawag siya og special meeting sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan na mao ang mga board members sa Distrito 1 ug 2 ug ni Vice Governor Dayanghirang Jr. apan mayorya ang wala mitambong niini. Why I am saying that the sangguniang panlalawigan, especially the majority of the members failed to enact our annual budget because as the law provides, particularly Republic Act 7160, na si PD Orly dinhi, ingon pa dito, on or before the end of the current fiscal year. In this case, katong 2023, the sanggunian concerned shall enact through an ordinance the annual budget for the ensuing fiscal year, in this case 2024, of the local government unit based on the estimates of income and expenditures as submitted by the local chief executive. As of today, natapos na ang tuig sa 2023, not a single legislative action nga adunay gihimo ang atuang sangguniang panlalawigan.
Dugang pa sa gobernador, gipasa na kaniadtong Oktubre 16, 2023 ang annual budget sa SP diin mausab ang deadline subay pa sa balaod na ulahing pagpasa sa annual budget. Apan Disyembre na lamang wala pa naaprubahan ang maong budget. Tungod sa walay lehislatibang aksyon gikan sa sangguniang panlalawigan, gipadayag sa gobernador ang iyang kasakit ug kasubo sa maong wala pag-aproba ug walay aksyon gikan sa SP. Gisulti adunay mga gipanghangyo nga mga dokumento o papeles apan wala ko'y nasubmit, dunay mga verbal request according sa ato ang local finance committee. But anyway, on the last few weeks sa December, akong giingnan ang atong local finance committee nga even if walay official request, verbal lang nga request ang sa ato ang sanggunian, submit all the necessary document which you deem can help guide our sanggunian para ma-approve ang budget in the spirit of collaboration, in the spirit of cooperation. Gipaskilsaw ang mga tarpaulin sulod sa provincial capital o pipila ka mga lugar sulod sa dakbayan sa Mati ang mga pangalan sa board members na miuyon o wala miuyon na hisgutan ang annual budget kanatong last session sa Disyembre bago mahuman ang tuig 2023 diin mukuha sab kini og managlahing mga komento ug opinyon sa Facebook. Pipila ka adlaw human sa pagpadayag ni gobernador sa iyang mensahe, gi-live ang session sa sangguniang panlalawigan pinaagi sa Facebook page ni Vice Governor Nelson Dayanghirang Jr. para matubag ug mapaminaw sa mga tao sa Davao Oriental ang ilang tubag kabahin sa issue sa annual budget. Daghan pataog angay nga buhaton for the coming year. Sayuta for as long as naata dinhi sa kalibutan, kakambal na nato ang ato ang mga pagpaningkamot, ato ang panginahanglan as public servants, civil servants. Our people expect a lot from us. So we must continue to do what is best for the province. We must continue to inspire each other diya sa ato ang mga tagsa-tagsa ka departamento, sa ato ang opisina. We must continue to do our share para mapadayon pa nato nga mas mapalambo ang ato ang probinsya sa Davao Oriental. I know there will be a lot of challenges, but for as long as naakanunay ang ato ang maayong relasyon sa matag usa, ana ang ato ang commitment para sa ato ang gimbuhaton, I know for sure nga dili man perpekto ang tanan, but we will be able to achieve more and we'll be able to do a lot of things for the good of the province of Davao Oriental. Let us just continue to pray nga unta lamdagan tang tanan, ako, kitang tanan nga ani kita dinhi nagtrabaho dili para sa ato ang personal or unsa man nga interes, kundi sa interes sa katawhan sa probinsya sa Davao Oriental. Let us continue to be prayerful that everything will be in order in God's perfect time. Siya lang ang nasayod ni aning tanan. Maala sa gipagawa nga pahayag ni Vice Governor Nelson Dayanghirang Jr. pinaagi sa iyang official Facebook page kaniadtong Enero 5, 2024. Giklaro sa SP nga wala pa nasumitay sa nagkadaiyang opisina ubos sa executive department sa probinsya ang mga gikinahanglang dokumento aron matarong og himo ang 2024 annual budget. Kini nga mga dokumento gilangkuban sa mosunod. Dugang pa sa Vice Gobernador kaniadtong bulan pa sa Setyembre sa miaging tuig 2023, gipangayo sa SP ang mga dokumento ug atol sa ilang unang sesyon sa tuig 2024, misaad ang mga department heads nga isumite ang mga dokumento kaniadtong Enero 5 apan napakya sila sa pagsumite niini sa maong petsa. Ang maong rason na himong haom sa mensahe ni 2nd District Board Member Rochi Ravilo kinsa usa sa mga opisyalis nga wala miuyon nga maaprubahan ang 2024 annual budget. Sama na sa akong giingon ni adtong December 29 nato na special session. Ang pag-submit sa budget dinhi sa sangguniang panlalawigan tungod kay gusto pod nato ma-review og tarong ang ato ang budget kay ingon pa kung ang atong amount na nakabutang sa PPAs reflective ba sa directions kung asa gusto dalon sa ato ang gobernador ang atong probinsya. But without these documents, unsaon nato pag-review?
Gusto pa ta padulong didto pero wala ta kahibalo og unsa og asa ta karon. Mao kana ang tumong sa ato ang mga board members na nangayo sa maong mga dokumento. Ug tuod ning abot ang mga dokumento December 29 alas 9:26 sa buntag. Diin September pa akong i-memory lane nato, no? September pa gi-request ang ubang mga dokumento sa ato ang sangguniang panlalawigan. Apan lahi ang nahimong rason ni 2nd District Board Member Popong Uy, kinsa muuyon nga mahisgutan aron maaprubahan ang budget. Considering that it is listed in our order of business, so naaman tayo internal rules of procedure, mauto nga ako nagmanifest and at the same time nagpasa ko og motion. Ang ako ang gipasa nga motion is pagpangutana lang kung pwede ba nato mahisgutan that time. To be particular and to be accurate on that, Honorable Presiding Officer. Kay basig maulagi na, basig masipyat ta sa words, no? Ang motion nako is pwede ba nato ma-discuss, no? Mahisgutan. So, open to possibilities. When we say we discuss, pwede nato ma-approve, pwede po dili, given all the legal and valid reasons. Samtang usa sa nahimong pangutana kabahin sa issue mao ang budget ngadto sa mga barangay kon ang aid to component barangays nga 1,000 pesos kada barangay o suma total sa 183,000 pesos. Gusto sa SP nga hatagan kini og mas dako nga pondo kay aron hinanali og direkta ngadto sa katawhan ang ayuda panahon sa kalamidad. Again, aid to barangays 1,000 pesos each per barangay. Nagtotal og 183,000 pesos. Nganong dili naman lang himuon og 200 na 200 manikanhi? Or nganong dili naman nato i-300 kay kung nag-ingon ta og mga nagmahal ang mga palitunon, nganong di na lang nato i-300? Giklaro kini pinaagi sa pahayag sa official Facebook page sa Province of Davao Oriental nga ang maong alokasyon pareho ra sa giproposar nga budget sa miaging administrasyon nila Gobernador Malaniaon o Gobernador Dayang Hirang. Nahimo usab nga dakong katingalahan sa katawhan ang 150 million nga confidential funds ilalom sa administrasyon ni Gobernador Uy. Sa gipalabas sa datos sa FB page sa Davao Oriental kaniadtong Enero 8, 2024, gipakita kung giunsa pagkuha ang alokasyon alang sa confidential funds isip 30% sa Peace and Order Program and Safety Plan kon POPS nga nakabase sa Joint Circular No. 2015-01 sa Commission on Audit inubanan sa ubang ahensya. Makita usab sa datos nga pinakadako ang confidential fund ni Gobernador Uy kumpara sa milabay na duha ka gobernador. Kung susihon ang pagsaka sa confidential fund, pinakababa si kanhing Gobernador Malaniaon sa kantidad na 13.5 million pesos, gisundan kini ni Gobernador Uy sa kantidad na 16.5 million pesos, ug si kanhing Gobernador Dayang Hirang sa kantidad na 26 million pesos. Kabahin ni ini gipadayag sa pipila ka board members ang ilang pananaw sa kantidad sa confidential funds ni Gobernador Uy taliwala sa insurgency-free status sa probinsya. The proposed confidential funds totaling 150 million lack the scrutiny that other budget allocations do. This lack of openness raises worries about potential mismanagement or abuse of public funds. It is our responsibility as citizens' representative to preserve the principles of transparency and accountability in financial concerns. Siguro, kay para pag nakita mo doon sa pinalabas nila na data, parang yearly siya tumataas. So, siguro dapat man din, habang ang inflation din, lahat tumataas na din. At saka kailangan natin i-maintain ang insurgency free ng ating lugar. Kailangan natin i-maintain. So, kailangan pa rin ng budget. Samtang pahinumdom ni City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat, pinaagi sa iyang segment na magtanong kay MNR kaniadtong Enero 10, 2024 nga dako ang epekto sa ekonomiya sa dakbayan sa Mati ang kaguliyang tali sa gobernador ug mga board members. Bakit ako passionate? Sabi, nakihisgot, nakikialam ang Mati, sabi ni Itoy-Toy. Excuse me.
dapat lang ako makialam. Bakit, ma'am? Yun na nga. Affects the economy of Mati. Yes. Apektado tayo pag hindi mag-function ang province. Apektado ang buong Lahat. probinsya. Taliwala sa nagkadako nga mga kabalaka ug nagkalain-lain nga panglantaw kalabot sa nalangan nga pag-aproba sa annual budget sa Davao Oriental para sa 2024, ang pagpangita og katin-awan misangpot sa pagsuhid sa panglantaw sa DILG kon Department of the Interior and Local Government sa probinsya sa Davao Oriental bahin niini nga butang. Apan ang DILG sa probinsya pinaagi ni Provincial Director Orly Cabaubaw ni pagawas og pahinumdom kalabot sa pag-aprobar sa 2024 annual budget nga nagpasiugda sa kamahinungdanon niini subay sa Local Government Code of 1991 ug Republic Act 7160. Sumala sa gipaabot ni Provincial Director Cabaubaw nga niadtong Nobyembre 2023 ang DILG nagpadala og sulat ngadto sa SP ug sa buhatan sa gobernador nga laki pang pahinumdom sa pag-aprobar sa annual budget nga dili mulapas sa Disyembre 31, 2023. Kay tungod kini nga direktiba klarong gilatid sa Local Government Code 1991 ug Republic Act 7160. Nga naglangkob sa non-negotiable indicator para sa Seal of Good Local Governance. Kining payag sa DILG nagpakita sa ilang suporta sa maayong panaghisgot ug pagtahod sa proseso sa budget. Walay partikular nga paghuna-hunaay sa mga opinyon o tinguha sa matag board member. Ilang gipadayag ang ilang suporta aron mapalambo ang maayong panggobyerno ug matinud-anong serbisyo alang sa katawhan sa probinsya. Aron usab kahatagan ng publiko og saktong panabot, ang atensyon gitumong sa pagtuki sa mga suhestyon o giya nga mahimong mahatag sa maong departamento atul sa pagsabot sa mga direktiba ug panglantaw sa gobyerno nga makahatag og kahayag sa nagpadayon nga isyu sa budget. Sa maong pahimangno gikan sa DILG, ang ilang tumong mao ang paghimo og hapsay og responsableng pagpanggobyerno alang sa kaayuhan sa katawhan ug pagpatuman sa mga proseso nga magdala ug kalambuan sa probinsya sa Davao Oriental. Taliwala niini nga isyu tali sa legislatibo ug ehekutibo sa probinsya, nagpabilin nga hiniusang hangyo sa katawhan sa Davao Oriental ang pagbati og usa ka transparent ug kasaligan nga pagdumala gikan sa mga napiling opisyal. Labaw sa tanan, ang pagbatud og paspas ug epesyente nga serbisyo publiko nga dili away politika ang ginapasiugda apan ang pagpauswag sa usa ka malungtarong kalambuan alang sa tanan. Kini si Jasmine Tia. Kini si Josh Jalgis. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Anya ang atong dengue updates ug orden de ehekutibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.